Isang panibagong linggo na naman ng programang magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. May dalang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Dito, mula sa iba't ibang eksperto, aalamin at tutuklasin natin ang mga pag-aaral na sasagot sa nais mong malaman. Para sa DZRH TV, ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Halina at sabay-sabay tayong matuto dito lang sa Experts Opinion. Matapos ang mahaba-habang bakbakan at pakikipagsapalaran sa mga pagsubok ng buhay, finally ay nakarating na tayo sa exciting part, ang Kapaskuhan. Kaya naman para sa ating holiday special, samahan niyo akong pasadahan ang kasaysayan ng mga pamaskong kulturang Pinoy at ilang mga paalala na dapat nating tandaan para maipagdiwang natin ang Pasko ng matiwasay. Ilang araw na lang ang natitira at Pasko na naman. At isa nga sa mga paboritong tradisyon ng mga Pinoy ay ang pagkumpleto sa 9 na araw ng simbang gabi bilang paghahanda sa pagsilang ni Hesukristo. Pero ano nga ba ang totoong dahilan kung bakit ito kinukumpleto ng mga Pilipino? Balikan natin ang kasaysayan ng tradisyonal na simbang gabi sa report na ito. Panahon na naman ng Kapaskuhan at dito sa Pilipinas, maaga ang nakagawian nating selebrasyon nito dahil pagpasok pa lamang ng Ber months ay ramdam na ang paggunita natin sa Pasko. Maliban sa mga maiilaw na parol at mga tugtuging pamasko, may isa pang tradisyon ng mga Pilipino, partikular na ang mga Katoliko, na talaga nga namang inaabangan. Ito ay ang pagkumpleto sa Misa de Gallo o Simbang Gabi. Ang Misa de Gallo ay serye ng 9 na misa na idinaraos sa madaling araw ng December 16 hanggang December 24 bilang paghahanda sa pagsilang kay Jesus sa araw ng Pasko sa December 25. Ayon sa mga pagsusuri, ang tradisyon na ito na tinatawag ding Rooster's Mass at sa iba ay Misa de Aguinaldo ay ipinakilala pa noong panahon ng Espanyol nang sakupin nila ang Pilipinas. Layunin daw nito noon na bigyang pagkakataon ang ating mga magsasaka at mangingisda na makadalo sa misa bago magsimula ang kanilang trabaho. Ang Misa de Gallo ay katumbas din ng Simbang Gabi na nakaschedule naman tuwing December 15 hanggang December 23 ng gabi upang bigyang pagkakataong makadalo ng misa ang mga hindi makapupunta sa madaling araw. Marami rin ang naniniwala na ang tradisyon na ito ay paraan ng pagsasakripisyo at pasasalamat. Kung kaya, kapag nakumpleto mo raw ang 9 na gabi ng Simbang Gabi, matutupad umano ang iyong wish and prayers at more blessings ang darating. Kung kaya't mapapansin talaga ang dami ng tao sa mga simbahan. Bukod sa Simbang Gabi, ay may nakasanayan rin ng mga Pinoy na panunuluyan o isang theater act play kung saan ipinakikita ang mga kaganapan bago isilang si Jesus ni Maria. Matapos naman ang misa, isa ring tinatangkilik ang mga pagkaing Pinoy na bibingka at puto bumbong na perfect pang partner ang mainit sa tsaa. Ngayong Kapaskuhan, hindi maikakaila na isa ito sa magiliw ang mga Pinoy na ipagdiwang. Mapasimbang gabi o Misa de Gallo man ang piliin nating puntahan o kahit ano man ang ating nakasanayang paraan ng pagdiriwang, tandaan natin na mas mahalaga pa rin ang isa puso, ang tunay na diwa ng Pasko sa ating buhay. Ramdam na natin ang malamig na simoy ng hangin at panigurado akong ramdam mo na rin ang presensya ng mga inaanak na namamasko sa iyo. Maliban sa pagkumpleto ng Simbang Gabi, isa pa sa mga nagpapaalala sa atin na nalalapit na ang Kapaskuhan ay ang mga chikiting na nagbabahay-bahay na kahit minsan ay mali-mali ang lyrics ay talaga nga namang maligalig sa pangangaroling. Ang iba pa nga, idinadaan ito sa pangmalakasang pag-indak. Ang makulay na kasaysayan ng Aguinaldo, sabay-sabay nating balikan dito. Hindi na mayaalis sa tradisyong Pinoy tuwing Pasko ang pagbibigay ng aguinaldo o pamasko na binibigay karaniwan na sa mga bata. Maaari itong regalo na nasa anyo ng pera na nakasobre pa na natatanggap mula sa mga ninong at ninang, sa mga kamag-anak o kahit sa ating mga magulang. Ang salitang aguinaldo ay nagmula sa salitang Espanyol na nangangahulugang regalo na namana ng mga Pilipino sa mga Kastila noong panahon ng pananakop kung saan tumatanggap ng bayad ang mga manggagawa mula sa kanilang mayayamang mga amo tuwing Pasko. Ayon naman sa Culture Ed Philippines, isa rin daw sa mga pinagmulan ng tradisyong ito ay ang kwento na hango sa Biblia, kung saan hinanap at nag-alay ng regalo o handog ang 3 haring mago bago isilang si Jesus.
Sa pagtanggap ng aginaldo, nakagawian na ng mga Pilipino lalo na ng mga bata ang magbahay-bahay sa kanilang mga kamag-anak at bumati sa pamamagitan ng pagmamano o paghalik na tanda ng paggalang. May iba namang idinadaan sa pag-awit ng awiting pamasko o mas kilala sa tawag na pangangaroling upang mahandugan ng aginaldo. Ngayong papalapit na ang Pasko, kadalasan itong ibinibigay tuwing Noche Buena o sa araw mismo ng Pasko habang nagsasalo-salo sa hapag ang bawat pamilyang Pilipino. 3 araw bago magpasko, paniguradong marami pa rin ang naghahabol para makapag last-minute shopping ng mga ipangre-regalo sa ating mga kaibigan, kaanak, at special someone. Pero alam niyo ba na kahit medyo nakakataranta ang sumabay sa taon ng Christmas rush, lumabas kasi sa isang pag-aaral na maituturing din pala na alternative physical exercise ang pag-shopping. Na-cross out mo na ang checklist mo? Sumexy ka pa! Ang buong paliwanag ng mga eksperto tutukan sa ulat na ito. Ngayong uso na naman ang Christmas sale sa mga mall at kaliwat kanan na naman ang mga promos sa mga store. Paniguradong jam-pack na naman ang mga kalsada. Ngunit alam niyo ba na ayon sa mga pag-aaral na maganda pala sa ating kalusugan at nakabubuti bilang ehersisyo ang pag-shopping? Sa isang pag-aaral mula sa University of Michigan, sinasabing hindi na pala natin kailangan mag-gym dahil ang tinatawag na retail therapy ay itinuturing na ngayong exercise. Lumabas sa pag-aaral na ang average human, especially mga kababaihan, ay naglalakad ng 154 miles kada taon sa paghahanap lamang ng bargain o sa pag-shopping at umaabot sa 48,000 calories ang katumbas na nasusunog kada taon. Bukod dito, kadalasan naman para sa mga kalalakihan, ang pagbubuhat ng mga mabibigat na pinamili ay posible rin na maging katumbas ng hiking o weightlifting sa gym. Aabot naman sa 385 calories ang nababawas ng mga taong naglalakad ng 2.6 miles tuwing nagsha-shopping. Katumbas nito ang 2.5 oras na pag-iikot sa mga malls o department stores. Ayon naman kay Ruth Aldridge, spokesperson ng isang department store, ang pag-shopping ay maituturing ng exercise at malaki rin ang tulong nito sa ating emotional stability dahil nakatutulong ito na makabawas ng stress. Maliban sa pagbili ng mga ipampapamasko sa darating na December 25, hindi syempre mawawala ang mismong salubong sa bisperas ng Pasko at Bagong Taon, ang engrandeng Noche Buena at Medianoche. Pero bilang food is life ang motto nating mga Pinoy, paniguradong mag-uumapaw na naman ang ating mga mesa sa dami ng masasarap na mga pagkain. Kaya naman muling nagpaalala ang mga eksperto sa tamang food maintenance para tiyakin na hindi ito masisira at magdudulot ng food poisoning. Narito ang report. Ilang tulog na nga lang at magsasalad, pasta, lechon at iba pang butahe na naman tayo sa ating mga hapag-kainan. Bukod sa dapat marami at masarap ang mga nakahaing pagkain sa Pasko at Bagong Taon, nagpaalala muli ang ating food quality experts na dapat ay safe rin itong kainin lalo na kung may mga natira rito. Ayon kay Elsie Gatpayat, isang microbiologist at managing director para sa Food Safety and Hygiene Academy of the Philippines, dapat alam natin ang mga pagkain na maituturing na high risk o mga pagkain na madaling mapanis. Halimbawa nito ay mga pagkain na mataas sa protein tulad ng baka at iba pang karne. Kasama rin dyan ang pasta at mga putahe na may sarsa, gatas at keso. Maigi rin daw na sundin ang 2-hour rule kung saan dapat kainin ang mga pagkain sa loob ng 2 oras mula sa pagkakaluto nito. Pero dahil marami ang niluluto natin tuwing Noche Buena o kaya naman ay Medianoche, huwag daw itong kakalimutan na ipasok sa loob ng ating ref para maiwasan ang pagkasira. Paalala pa ni Gatpayat, hindi unlimited ang pag-reheat ng ulam. Sa katunayan, 1 beses lang dapat nire-reheat ang ulam, taliwas sa nakagawian ng maraming Pinoy na hanggat hindi pa panis sa ating pang-amoy, ay ayos pa rin itong i-consume. Para naman sa mga mag-o-order ng ulam o pagkain sa labas, makatutulong na makipag-usap ng maayos sa seller para hindi masira ang pagkain habang ito'y nasa kalsada o nasa biyahe. Dapat din daw na alisin ang takip ng container kung mainit pa ang pagkain para naman hindi mag-moist na maaring pamugaran naman ng mga bakterya.
At para naman sa mga nagbabalak na mag-sharon dyan o mag-takeout sa darating ng Noche Buena o Medianoche, iwasan pa rin daw ang pag-uwi ng mga pagkaing masabaw at magatas. Ngayong holiday season, food is lifer nga naman dahil minsan lang ang ganitong handaan tuwing Pasko. Ngunit, pakatatandaan pa rin na health is wealth. Kung inaabangan ng lahat ang masarap na mga putahe sa Pasko at Bagong Taon, isa rin sa most awaited moments ng holidays ay ang muling pagsasama-sama ng mga pamilya. Gayunman, hindi lahat ay masaya sa mga reunion, lalo na kung ang makakasama natin ay ilan sa mga kaanak natin na may pagka at tribida. Kaya naman sabay-sabay nating balikan ang mga bagay na hindi dapat tinatanong sa kamag-anak ngayong reunion season. Mula sa paglilista ng menu sa Noche Buena hanggang sa pagbili ng mga ireregalo ngayong Pasko, sa gitna ng lahat ng mga paghahanda, excited ka na bang humarap ulit kina tito at tita? Kasabay nito, paniguradong magsusulputan na naman ang mga tanong na kinatatakutan ng marami, tulad na lang ng kailan ka mag-aasawa, kailan nyo balak magkaanak, tumaba o nangayayat ka ata, bakit wala ka pang trabaho, o magkano ang sweldo mo. Para kay Jocelyn Del Mundo, Sociology Professor sa University of the Philippines, Manila, sa ganitong sitwasyon, kailangan daw nating intindihin ang Filipino identity. Posible raw kasi na ang mga pagtatanong nila sa atin ay pagpapakita lamang ng pakikisama at pakikipagkapwa-tao. Ngunit para sa Ateneo de Manila University psychologist na si Albert Go, nakadepende pa rin ang lahat sa family dynamics. May posibilidad daw na may mga pamilya kung saan nino-normalize na ang pagtatanong ng mga ganitong bagay, kahit pa itinuturing ito na offensive para sa karamihan. Maliban dito, syempre, gusto nating updated tayo sa buhay ng isa't isa, lalo't once a year lang naman daw ang Pasko. Bagamat hindi natin mapipigilan ang sasabihin ng iba, nagbigay ng quick tips si Go na pwedeng gawin sa ganitong sitwasyon, tulad na lang ng pagbabasa ng facial expressions, pakikipag-usap in private, at pagfo-focus sa mga magagandang bagay. Sa ganitong paraan daw, matututunan nating makipag-engage sa mga tao na may iba't ibang kinalakihang kultura. Ilang araw na lang at Pasko na! Ang tanong, ready ka na bang makita ulit sina tito at tita? Sa dami ng ating napag-usapan tungkol sa pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon, syempre dapat muna nating siguraduhin na makakaabot nga tayo sa mismong pagsalubong nito. Kaya naman para sa mga antukin dyan at hindi alam kung paano makakasurvive hanggang madaling araw nang walang kape, ang sagot dyan ng mga eksperto, mansanas. Tulad daw kasi ng kape ay may pampagising din daw itong hatid sa ating mga katawan. Ang buong detalye sa ulat na ito. Caffeine addiction. Yan ang kondisyon ng madalas kinakaharap ng mga taong mahilig sa kape. Isama mo na rin dyan yung mga mahihilig na magpuyat. Bagamat may magagandang benepisyo ang kape sa atin, maaari rin itong magdulot ng masamang epekto sa ating kalusugan kung masobrahan. Kaya naman marami ang naghahanap ng alternatibo na makapagbibigay ng parehong epekto ng caffeine o yung kaya ring makapagpagising gayang na sa kape. Ayon sa mga eksperto, mansanas o apple ang number 1 dyan. Bagamat walang caffeine, mataas ang sugar content at mayroong sapat na fiber ang mansanas na nakakapagpataas din ng ating energy levels. At kung nangangamba ka naman sa sugar content nito, may sagot din dyan ang mga eksperto. Hindi kasi katulad ng mga inumin na nabibili natin, ang sugar content ng mansanas ay natural. Maiiwasan ito ang pagtaas ng ating blood sugar level o yung tinatawag na blood sugar spike at yung biglaang pagbagsak naman ng ating energy o yung sugar crash na maaaring makuha sa pag-inom ng kape. Bukod pa rito, ang mansanas ay hindi rin nagdudulot ng pagka-addict at dependence. At higit sa lahat, pasok ito sa budget at healthy pa. Kaya naman sa susunod na all-nighter, piliin ang healthier choice. Tandaan, an apple a day keeps the doctor away. At para naman sa mga hindi nakapanood ng ating last episode, mahalaga ang papel ng weather forecasting sa kaligtasan ng bawat individual, lalo na tuwing panahon ng bagyo. Nagsisilbi itong basihan sa mga paghahanda na dapat nating gawin upang maprotektahan ang ating mga sarili kung sumapit man ang dilubyo.
Pero maaasahan nga ba natin ang mga ulat na inilalabas ng DOST Pag-asa? Ang paliwanag ng ating State Weather Bureau tutukan sa exclusive interview snippet na ito. Tuwing may bagyo o sama ng panahon ang pumapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, tutok ang publiko sa mga anunsyong inilalabas ng DOST Pag-asa, ang ating State Weather Bureau. Sa tulong ng ahensya na paghahandaan ng ordinaryong mamamayan ang nakaambang pinsala ng bawat bagyong pumapasok sa loob ng ating teritoryo at mapanatili ang ating kaligtasan. Pero kumusta na nga ba ang estado ng weather forecasting sa ating bansa? So far kasi, bawat bansa po may kanya-kanya po tayong way to gauge our performance. At so far kung sa international standards naman po, katulad ng error ng bagyo, ay sumusunod naman po tayo sa kanilang standard. And so far ay okay naman din po yung ating performance based on that standard. For example, sa atin, since mas madami yung bagyo na pumapasok, so ibig sabihin, mas in a way, mas nakakabisa natin yung pagtatrack ng bagyo lalo na pag malapit na po sa atin. Sa aking panayam kay Miss Loredine Galicia, weather specialist ng DOST Pag-asa, well-calibrated at updated ang kanilang mga instrumento, kaya kumpiyansa ang kanilang ahensya sa paghatid ng ulat panahon at iba pang datos. Paglilinaw pa nito, hindi dapat mabahala ang publiko sa napapadalas na pagtaas ng tropical cyclone wind warnings sa signals number 4 at 5 dahil hindi ito nangangahulugan na lahat ng bagyong dumaraan sa bansa ay mas malakas na kumpara dati. Nag-update po kasi tayo ng ating category ng bagyo. Dati po kasi yung ating super typhoon, masasabi po natin super typhoon kapag na-reach po niya yung 220 up or mas mataas sa 220 kilometers per hour na maximum sustained winds. In-update po natin ito based sa demands at based sa situations natin dito sa Pilipinas. Maliban sa pagsunod sa global at international standards, magsisilbi rin anya itong precautionary measure para sa mga kababayan natin na mas maging alisto at paghandaan ang mga posibleng maging pinsala ng bagyo. At yan ang mga kasagutang hatid sa atin ng mga eksperto. 3 tulog na lang, Pasko na! Iba-iba man tayo ng paraan ng pagdiriwang ng Pasko, ang mahalaga ay nandun ang paggalang sa kultura ng bawat isa sa atin. Muli ako pong inyong lingkod, Arnold Herrera na bumabati sa inyo ng maligayang Pasko. Samahan niyo ako muli sa susunod na linggo, ang huling linggo ng taong 2024. Dito lang sa Expert's Opinion.